So magandang umaga po sa inyo lahat mga kabukid. So ngayon i-update ko po kayo sa ating tinanim ng kangkong, Chinese kangkong. So product to ng Swiss company. So ito nabubuhay na po yung malaki na yung natin, Chinese kangkong. So ito yung mga dalawang tudling natin, animan natin ng Chinese kangkong. Yan. So dito is meron akong seeds niyan. Siguro bukas pag tapos naming matransplant yung talong, taniman natin tong ng Chinese kangkong. So yan po mga kabukid, ang ating Chinese kangkong. Ang tataba. So hindi pa ito na nilagyan ng fertilizer. So kita nyo sobrang taba na, lalo na pag malagyan to ng fertilizer. Yan. So yung kalabasa namin doon is marami na ding bunga. At ngayon titingnan natin. Tara. So ito pala yung mga taniman ng ating talong. Nabutasan na namin ito kahapon. Ang ganda. And mabuti is hindi masyadong mainit ngayon. So sakto-sakto na mag-transplant tayo sa ating talong ngayon. So ngayon na video is na lang tayo. I-update ko po kayo sa ating Chinese kangkong. Sarap dito yung Chinese kangkong. And ipasyal ko muna kayo sa ating kalabasa. So yan, meron ng mga bunga. Meron ng mga bunga yung ating kalabasa. So sayang lang kasi yung presyo ng kalabasa ngayon is bumaba. So sige lang. So marami ng bunga yung ating mga kalabasa. Yan, kalabasa. Kabenta. Yan. Thank you. So meron tayong kaibigan dito na bees. So yan po yung mag-pollinate sa ating mga tanim. Yan, kaibigan natin yan na insekto. So hindi natin yan anuhin. So yan pa. Yan pa. Dami pa lang nito. At yan. So yung tinanim natin na kalabasa dito mga kabukid is nasa 150 na ka-seeds yung natanim natin dito. So malalaman natin kung gaano karami yung ma-harvest natin sa 150 na seeds, 150 na buto ng kalabasa. So ito yung mahirap pag tag-ulan tayo magtanim ng kalabasa, magyelo yung kanyang mga dahon. Pero sige lang, ganun talaga, hindi natin yan maano yung panahon. Daming bunga kaya doon pa. So hanggang doon sa itaas pa yung pwedeng taniman natin. So pinalinisan ko muna yan. So dito lang yung utlanan at saka doon sa baba. So sa baba meron na naman tayong taniman ng kalabasa, yung naka brown yan, ka-aterina yan ng lupa. So taniman natin yan ng kalabasa para yung kalabasa natin is continue yung production, di maputol-putol ba. So nag-order na ako ng seeds para taniman doon. Yan. So ito yung mga bunga ng Suprema Gold. So ito yung kalabasa na hindi na talagang meron talagang ganito. Hindi talaga natin maiwasan. Meron magilo.
Okay, pero sige lang na meron na namang tumuloy. You know. Ang kikinis. Wow. Grabe, laki. Sobra na yan ng 1 kilo at hindi pa guwang. Tsaka ito pa. Yan, ito yung kagandahan sa farmers. Basta i-enjoy mo lang. So yan po yung update sa ating Chinese kangkong. So ito yung area natin na taniman ng talong. Right. So dito nabubuhay na din yung tinanim natin na sibuyas dahonan. So, nagtanim tayo ng sibuyas dahonan dito mga kabukid. Hanggang dito. Mga sibuyas dahonan yung tinanim natin dito. So para hindi sayang yung area kasi malapad yung distancing. Nasa ano to? Nasa ano, mga 2 meters or 3 meters yung distansya, medyo malaki. So dito mayroong mga sibuyas dahonan tayong tinanim sa gitna. Okay. So ngayon, pagkatapos namin magtanim ng talong dito sa taas, so ito na naman yung next namin trabahuin ng aking Brad. So hindi pa dumating si Brad, nandun pa sa bahay nila. So ito na yung next namin itanim, taniman ng talong dito sa baba. Yan. So taniman natin ng talong na naman dito. So ito, meron akong mga tinanim dyan na mga sweet corn. Meron kasing seed si mama na ano ng sweet corn at ayan, tinanim natin. So sana magkabunga yan. So dyan banda, no? Dyan banda yung taniman natin ng kalabasa. Second batch ng ating kalabasa para continue yung ating production. So bibili muna ako ng seeds. At ngayon puntahan muna natin yung ating nursery. Itong greenhouse, pink house. So ito yung silinganan natin. So kita nyo yung ating mga punla, oh. Grabe, ang tataba. Yan, basta alagaan lang. Ganda. Grabe ka-healthy sa ating mga talong. Buyag-buyag ang taon. Yan. So ito, sobra siguro ito. Siguro try natin ibenta. Nasa mga 300. At yan, dito sa taas naman is meron tayong tinanim ng ano dito? Dragon fruit. So yung dragon fruit natin tinanim dito is nabuhay na. Yan. Meron ng udlot. Saka ito pa. So yung next natin lagyan to yan ng gulong para pakatayan sa ating dragon fruit. Okay, so dito, ito yung kubo natin. Meron ng haligi. At ito yung view.